Nasa atin na pong linya ngayon si Professor Giovanni Tapang. Siya po ang isa sa mga ngayon ay nagpapaliwanag tungkol po sa Paxilica na proyektong ito na itatayo daw ho dyan sa Tarlac, sa Clark City. Siya po ay profesor ng UP National Institute of Physics. Magandang umaga po, Professor. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga, DJ Chacha, sa ating mga nakikinig. Apo, Cha, go ahead please. Yes po. Professor, siguro unahin muna natin para mas maintindihan ito ng ating mga kapatid. Last time, meron po kaming kausap from BCDA. Ipinaliwanag niya sa amin kung ano ba itong Paxilica Project. Pero sa hanay po ninyo dyan sa National Institute of Physics ng University of the Philippines, maging ng iba pang siyentista na talagang tinututukan po itong Paxilica issue. Ano nga po ba itong proyektong ito? Maganda po ba ang benepisyo nito para sa ating mga Pilipino? Sige po. Well, sa bahagi namin bilang kasama sa AGHAM, yung mga scientist organization, ang tingin namin actually dito sa Paxilica ay false promise na development. Development kunwari para sa AI, pero ang mangyayari ay natatali tayo sa ating mga environmental problems na iiwan nila dito pag inoperate na ito. So hindi ito yung AI development or industrialization na gusto natin. Um, Maging specific lang po tayo kahit konti po, Professor. Kasi last time, I wanna get this right kung tama po yung information na na-share sa amin ng BCDA. At first kasi, nung hindi pa namin tinitignan kung ano talaga itong Paxilica, akala namin this is just an ordinary AI project, AI hub. Pero surprisingly, nung kausap po namin siya, he explained to us na may processing ng minerals din na gagawin po dito sa area. Tama po ba yon yung pagkakaintindi at pagkaka-explain sa amin? Yan na yung nagiging problema. Nagbabago-bago yung gusto nilang i-description dito sa Paxilica. Kasi hindi naman talaga BCDA ang may plano nito. Ito ay plano ng US para magtayo ng iba't ibang mga ah, data processing centers, mineral processing centers sa buong mundo dahil nga meron silang gustong i-counter sa China. Ang nagiging problema dito ay magkakaroon nga ng AI chip making daw. Magkakaroon daw ng mga AI data centers. Magkakaroon ng processing, for example, ng mga rare earth minerals na pwedeng kunin sa iba't ibang bahagi ng mundo at saka dito sa Pilipinas. Ang problema, hindi nila sinasabi kung ano yung kailangan para magawa itong mga to. Kagaya, for example, ng data centers. Kailangan nito ng tubig, kailangan nito ng electricity. Kung mineral processing naman, kailangan din nito ng tubig, kailangan dito ng energy, at saan nila itatapon yung mga mineral waste doon sa processing na to. Hindi ito ordinaryong processing kagaya ng sa gold o kaya sa nickel at iba Mm. pa. Ito ay processing na hinahanap mo, kaya nga rare earths, yung mga konting-konting mga minerales na nandoon sa bato o sa mineral ores na kung saan ay ilang beses mo itong papadaanan para makuha ito. At ang titira dito ay ang tinatawag na mine tailings doon sa processing um, ay hindi lamang maduming tubig, hindi lang yung mga latak na lupa, kundi may mga natitira pa dito kagaya ng may thorium. Ang problema dito sa thorium ay mga natural occurring radioactive minerals na kung saan hindi mo ito basta pwedeng itapon kahit saan. Kailangan mo itong ipon doon sa loob ng Clark. At hindi mo yan pwedeng basta-basta ilagay kung saan. Ito hindi nila na-mention eh. Mini-mention lang nila na merong processing na mangyayari. Pero nangyayari sa China, hindi nila alam ngayon kung saan nila itatapon yung kanilang mga waste nito. So hindi lang siya usapin ng kuryente, hindi lang siya usapin ng water, usapin na rin siya ng waste. At itong lahat ng to, magtataka ka, paano nasasabi agad-agaran ng BCDA na pwede at okay ito, hindi naman nila napasasabi kung ano yung laki, kung sino-sino yung pupunta dyan, at kung ano yung mga effects na dapat i-consider ng BCDA bago sila pumasok sa ganito. Opo. Kaya napakalaki ng concern na inaabot namin dahil um, parang go na go si BCDA pero hindi natin alam kung ano ba yung gino-go nila. Opo, yung nga din po ang katanungan namin sa aming panayam na nagguluhan din po kami kasi nga parang lumalabas na ngayon ay implement now, plan later. Tinanong namin sila yung waste disposal, kung meron na ba itong application for ECC, klaro na ba ito?
nagbabago nga ang statement ng ating nakapanayam, no? So maganda ho siguro, Professor, muna para mas kauna-unawa ito, puntahan muna natin, no, yung sinasabing purpose nito. So ito ho ay gagawa tayo ng mga kailangan na component para patakbuhin po ang mga computers, di po ba? Yun, ano? Opo. Tama? So ito po yung paggawa ng mga computer chips, yung Mhm. mga parts Okay, para sa okay. computer chips, Opo. at gagawin natin supposedly dun sa mineral processing dito sa Clark. Okay, kasi ang kanilang sales stock na nagbago din kinalaunan ay sa halip na ang ating mga raw materials, yung mga minerals natin ay dito natin kinukuha at ine-export lang for processing. Hindi. Ngayon, tayo na mismo. Yun ang sinasabi nila, di ba? Tayo na magpoproseso nito. Pero nung aming tinatanong na nga, paano proseso niyan? So may mga tailings yan. So may mga may mga toxic waste yan. Nag-iiba nga ang kanila pong sagot dito. So inyo lang pong ipaliwanag sa amin sa pinakasimpleng paraan, yung pong ganun pong mismo na yung raw material sa kakailanganin nito, ano po itong mga delikado sa ating pong kalikasan at ano po ang inyo pong ginawang pag-aaral doon sa mga bansa na meron na pong ganong ginagawang proseso? 90% po ng rare earth processing ay ginagawa actually sa China. Kaya gusto rin ng US at ng mga alyado nito na magkaroon ng kakayanan para mag-process na to. Ngayon, para makagawa ka ng isang ton, for example, ng rare earth, kailangan mo ng mga 2,000 tons ng mine tailings ang pinoproduce mo doon para makuha lang yon. Iba pa po para yung refining. Yung refining, kailangan mong iba't ibang proseso naman yan sa iba't ibang mga minerals. Pero for example na lang doon sa paggawa uh, ng kailangan mong samahan ng hydrogen fluoride, sulfur dioxide, na merong mga emissions na ganito, yung mga processing na to. Hindi naman din kung plinano mo ng maliit lang, hindi naman ganun kalaki. Kaya lang kung gusto mo mag-produce ng marami, kagaya nito na target nila dito sa Clark, kailangan planuhin mo kasi nangyari na to sa China, dun sa kanyang Bayan Obo Complex, na kung saan ay may nag-accumulate sila ng napakadami, 70,000 tons ng tailings na nag-leach out doon sa tubig. Ngayon ang tanong, saan doon sa Clark nila itatago yung mga tailings nito? Na-identify na ba? Paano na yung mga downstream community sa paligid? Sabi ba kung ano yung magiging epekto nito doon sa tubig nila? Yan po yung problema doon sa basta na lang tinatanggap natin yung promise na ganito na magkakaroon ng processing dito ng minerals na yung minerals naman ay hindi doon targeted doon sa pangangailangan ng Pilipino. Tayo ay hindi gumagawa actually ng chips. Ang gumagawa ng chips ay nasa Taiwan, nasa ibang mga bansa. So magsusupply lang din tayo ng raw materials para doon. Tapos yung rare earth minerals naman dito, hindi rin dito marami sa Pilipinas ginagawa, papasok lang dito. So talagang processing zone lang tayo. At ang may iwan sa atin ay yung tailings, yung tira ng refining effluents. Saan yun ilalagay? Ano yung gagawin? Okay. Opo. Sige, Yun yung so problema po dito sa Pax Silica na parang minadali kasi December lang tayo pumirma dito. alam nyo, Sir Professor, iba ang inyo pong iba ho ang inyong salaysay sa salaysay nitong BCDA. Magkaiba actually, no? Sa amin po ngayong pag-aanalisa. So sir, sa ngayon, nagkaroon na ba ng public hearing dito ang DENR? Kasi ang sabi ho sa amin ng presidente ng BCDA, talaga magkakaroon nito ng aplikasyon for ECC. Sa inyo ho bang tingin, kailan po dapat magsimula yung ganong usapin? Ang problema po sinasabi na ng BCDA as if it's a done deal. The president has already talked with the American representatives as if it's a done deal. They are planning to sign it on November 2026 as if it's a done deal. Pag done deal na, ano pa yung parang intramurals na lang yung gagawin natin dun sa ECC application nila. Nag-yes ang NWRB dun sa water usage kahit hindi maliwanag kung saan nila hinugot yung mga numero na yon.
pag titingnan mo po yung ulan doon sa area ng Clark, Mm. hindi naman consistent na sa isang panahon ay malakas ang ulan. May kalahati tayo ng taon natin na dry yung Oo. season. Okay. So, pag mag-iipon ka ba ng tubig doon sa wet season para Mm. i-supplement yung dry season, yung mga ganong problema po ay parang gina-gloss over lang ng BCDA by saying na hindi kami kukuha ng tubig sa Mm. ibang Mm. sa paligid ng Mm. Clark, rainwater harvesting lang. Pero pag kahit po simpleng multiplication, makikita mo na halos sakto o kukulangin yung Opo. tubig doon sa kukunin nila. Hindi Okay. po maliwanag sa akin Mm. kung ano pa yung hahabulin natin sa EECC kasi parang ina-approve na nila. Mm. Mauuna ang approval bago tayo maghabol dun sa ECC. Oo, approve now, apply later. Ganoon po ang ano dito, no? Ang pinaiiral na model, no? So, Opo. Professor, ito lang po, yung kanilang myth na maglilika ng daang libong trabaho para sa mga Pilipino, ito ay magbibigay ng ilang bilyong dolyar na investment para sa ating ekonomiya. Anong sagot niyo doon? Totoo, merong investment kasi kailangan mo itayo yung mga yan. Pero kung titingnan natin, wala pang committed capital dito. Wala pa nagsasabi kung sino talaga ang magko-commit nito. Pero doon pa sa jobs actually. Remember, ang phrasing dito ng US ay AI native at yung ibig sabihin nito automation first. Ang isang data center po ay puro computer lang, hindi yan yung kagaya ng computer na ginagamit natin ngayon na isang tao, isang computer. Ito po ay isang maraming computer at hindi ganun karami actually ang mga um, workers na kailangan niya. Mm. Data centers employ only a fraction of workers compared to ordinary warehouses. Sa isang example sa US, 13% of a number of workers sa isang ordinary warehouse ang kailangan ng ano ng isang data center. So hindi ko rin alam Okay. kung saan nila kukunin yung daang libong jobs for Filipinos. Maybe doon sa construction. Aha. Totoo, kailangan mo ng Mm. mga tao. Pero Oo. pagkatapos ng construction, ano pa po ang gagawin nitong ating mga tao? Mm. Tapos yung AI na ipoproduce nito ay hindi naman AI para sa Pilipino. Ito ay hindi para magamit sana natin para mapadali ang ating buhay. Ito ay AI na kailangan pa rin natin bilhin doon sa mga US companies na gagamit ng AI data centers na to. Hindi ito ginagawa para magkaroon ng libre o murang AI para sa Pilipino. Ito ay ginagawa para masustain nila yung actually napakamahal ngayon ng mga AI services nila. Okay, sige. So again, ano ang actual na gagawin dito? Kasi 'di ba now we produce chips, ano? We manufacture and export it, 'di ba? Kasama na tayo, hub na tayo ngayon as we, 'di ba, as we know, no? So dito actual ano ang sa inyong pag-aaral, ano ang finished product dito? Well, Manong Ted, actually ang production sa atin ay ina-assemble lang natin yung mga chips. Yung actual manufacturing ng wafers na kailangan mo sa chips ay hindi dito sa Pilipinas nangyayari. Nandun tayo sa tail end ng packaging, assembly dito sa Pilipinas. Kaya yung ating napakataas na electronics export ay actually katapat niya ay napakalaki rin natin ng electronic parts import. So sa totoo lang, ang nilalagay natin dito ay yung labor ng ating mga manggagawa dun sa pag-a-arrange at Aha. pag-assemble nito. Malamang ganun din yung mangyayari dito sa atin. Kung meron mang assembly ng chips dito, ay hindi dito gagawin kasi talagang hindi lang high-tech highly protected itong mga machines na ito na iilang bansa lang actually ang may control ng paggawa ng mga chips na ganito. At kahit naman ilipat nila dito, hindi naman nila yan ibibigay sa Pilipinas pag alis nila. Kagaya na nangyari sa Intel, nung pumasok sila dito, gumagawa ng chips, pag alis nila, dala-dala nila lahat. Yun yung problema. Okay. They would relegate us to the assembly, packaging part of the whole electronics industry. Yung design, yung actual manufacturing, yung etching, etc. ng mga chips na to ay hindi naman yan ibibigay sa atin. Sige. Kaya tapos dito sa processing naman, ang maiiwan sa atin
Ayun. Magpa-process tayo ng rare earths, i-import yung rare earths or ores, ipa-process natin, maiiwan sa atin yung tailings. So, Oo. Yung naiiwan lata. sa atin parehong low end na mga on the pipeline. Okay. Ang problema dito talaga ay they are packaging it as if it will industrialize the Philippines. And we've been here several times over. Pumasok dito yung Intel, pumasok dito si Texas Instruments, pumasok dito yung napakadaming mga electronics manufacturing. Pero mura ba ang isang computer sa atin ngayon? Mura ba ang radyo? Hindi naman eh. Ang nangyayari sa atin ay ginagamit yung mura nating paggawa. Nagiging kawawa yung ating mga manggagawa, pero hindi nagmumura yung mga produksyon kasi hindi ito produksyon para sa mamamayan. Sige, kung ito'y done deal na paano? Ano, may magagawa pa ba tayo? Paano to? May window naman po na hanggang November 2026. Kaya naman kami ay nag-iingay na i-raise ito, yung mga issues na ito kasi minamadali talaga nila. Okay. May bago sila magpirmahan sa November 2026 ay dapat maipaliwanag natin sa mga mayang Pilipino kung ano yung mga problema doon sa mga sinasabi ng BCDA, ng gobyerno dito sa PAC Silica. Kailangan natin linawin na hindi ito para sa atin, hindi ito para sa mamayang Pilipino, at hindi ito yung path natin for industrialization. Okay. Sige, meron lang akong kaisipan, Professor Vani, no? I hope you don't mind. Kasi nung nakapanayam namin itong si Ginoong Bingkang, no, ng BCDA, naisip ko ito na kasi nung tinatanong din natin sila doon sa investors, sabi mo nga, hindi pa klaro talaga kung sino ba ang investor dito na maglalagak ng kapital. Alright? Ang maganda rin kasi katanungan ngayon ay ano ba business model nito? Kasi baka ito ay kahalintulad ng business model noong SEA Games, no? Itong ating sports facilities na kung saan ang sasabihin nila may papasok na maglalagak ng puhunan, yung pala, yung puhunan ay uutangin din sa mga government finance institution. Pwedeng mag-utang na naman sa Development Bank of the Philippines ng ilang bilyon o kaya sa Land Bank ng ilang bilyon. Ang mangungutang, yung dayuhan na supposed to be investor. So ang magpopondo nito eventually, tayo din. Pagkatapos, pag hindi sila nakabayad, iiwan nila yung proyekto na kung saan ang ating pong share ay yung lupa, pero yung pong infrastructure, lahat ng mga gamit doon, inutang sa ating government banks. Yun ang aking concern dito. Baka lang pwede nyo ma-erase yan sa inyong mga pagpupulong. Opo. Yung business model nito, baka naman bukas makalawa, wala pala talagang Amerikano na nagdadala ng pera na siya maggagasta sa construction. Uutangin din sa ating mga bangko. Iyan po talaga yung problema kasi nga December lang tayo pumirma. Tapos ngayon parang okay na. Mula dyan sa kung saan natin kukunin yung pera, etc. Hindi maliwanag. At ang isa pa natin kailangan i-raise ay this is a bet. Nakikipagpustahan po tayo na ang AI ay tuloy-tuloy na paglaki. Pero kung makikita natin, nagkakaroon na sila ng problema. At kung magkaroon ng AI bubble dito sa US at sa ibang bansa, sino gagamit nung quote-unquote investment na to? Baka iwanan lang tayo kung hindi rin eventually maging profitable sa iba. So kaya kailangan dapat ang gobyerno natin ang iniisip ano yung long-term na development natin at kung ano yung long-term viability ng mga projects na pinapasok niya. Hindi yung kung ano yung offer at parang maganda ay oo na lang tayo ng oo. O sige, pagtulong-tulungan natin ito. Sir, no, Professor, nasa kaalaman ng ating mga kababayan kasi nga baka kamo, kung done deal na yan, pakitang tao na lang dito ang mga ACC application, eventually, di ba, pag sumabit ito, tayo problema habang ang mga taong responsable sa deal na ito, nagbibilang lang ng pera sa bangko. Opo. Professor, o sige, kami inyong katuwang sa information dissemination at muli ang amin namang programa din ay laging bukas sa BCDA para magkaroon tayo ng malayang talakayan dito at magkaalaman na ang katotohanan sa proyektong ito. Salamat, Professor. Salamat po, Ted. Salamat sa iba. Apo, thank you.
si Professor Giovanni Tapang ho ng UP Institute of Physics. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.